1st. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Mga mukha ng hindi napapagal na pananampalataya ang nasilayan sa libo-libong deboto na halos maghapong pumila sa pahalik sa Quirino Grandstand sa Maynila. Tiniis din nila ang mainit na panahon. Mahawakan lang ang Poong Nazareno bago ang traslasyon mula roon papunta sa Quiapo bukas. At wala na ngang bitawan ang marami ngayong gabi mga kapuso kung kailan idaraos ang panalangin sa takip silim. Sa mga oras na ito, tuloy-tuloy po ang programa dito sa Quirino Grandstand na nasa aking likuran, pati na po yung pila sa pahalik. Hanggang sa mga oras na ito, ayon po sa pagtansya ng mga otoridad, nasa 42,000 mahigit 42,000 ang mga deboto sa area na ito. Ang panata ng mga deboto, mga kapuso, tinutukan sa istorya ni Darlene Kai. Ilang segundong haplos at pagdarasal sa imahe ng Poong Jesus Nazareno. Yan ang ilang oras pinipilahan ng libu-libong tao rito sa Quirino Grandstand mula pa kagabi. Pero hindi alintana yan ng mga deboto, tulad ng 66 na taong gulang na si Amelia na hirap lumakad dahil masakit ang paa. Hindi naman nakakakita ang anak niyang si Remy. Kahit na hindi po ako nakakita, feel ko po para sa akin po normal po ang aking paningin kasi tiwala po ako na ginagabayan niya po ako patungo po sa kanya po. Nakakaraos po kami kahit po ang tatay ko po, isang bulag at ako po. Pamumuhay po namin para guminawa. Si Rosita naman na senior citizen na at PWD dahil sa labo ng paningin, mahigit 5 oras na tsinaga ang pila para lang mailapit sa poon ang mabigat na pasani ng kanilang pamilya. Bata pa ako, may kapatid ako nawala, 1975. Hindi na namin, ayun ang inano ko sa kanya. 10 tampa na nga ako, mag-ano na ako sa prosesyon ng Nazareno para makita ko yung kapatid ko. Inatake na nga siya ng alta presyon habang nakapila, kaya agad siyang nilapatan ng paunang lunas. Pagkatapos makapahinga, bumuti na ang kanyang pakiramdam at bumalik na uli sa pila si Rosita hanggang sa mahawakan na niya ang imahe ng Poong Nazareno. Si Rica, abot langit ang pagpapasalamat dahil bitbit niya na ngayon ang sagot sa panalangin niya sa Poong Nazareno noong nakaraang taon. Sabi ko po, once na mabigyan niya po ako ng anak, ayun po, magiging manata na po kami ng baby ko dito. Kaya po dinala ko po siya dito. Sobrang nagpapasalamat po ako kasi hindi lang baby, kundi malusog na baby yung binigay niya sa akin. Buong araw walang hukayang dating ng mga debotong pumila para sa pahalik sa Poong Jesus Nazareno. Sa dami ng tao, may nahilong senior citizen na agad pinuhat papunta sa tent ng mga nakastandby na medical personnel. Sa sobrang haba ng pila ng mga deboto para sa pahalik sa Poong Jesus Nazareno ay umapaw na yan dito sa Ross Boulevard at nakaapat na liko na yung pila. Pero dahil mahigpit naman yung pagbabantay ng mga otoridad ay mapayapa naman yung sitwasyon dito at hindi sila nakakasagabal sa daloy ng trapiko. Sa bahaging ito, matyagang nakapila ang mag-ina. Hindi deboto si Rhinelyn pero nag-leave siya sa trabaho para samahan ng anak na si Jacob, 8 taong gulang. Hilig niya po. Kaya sinusuportahan na lang po namin yung kanyang passion ba. Hindi ko alam kung ano ang kanyang mahilig po talaga siya sa mga poon po. Proud naman po dahil kahit hindi pa ako reliyoso, yung anak ko ay talagang yun po. Mahilig po kasi talaga siya since bata pa po. Pangarap ni Jacob maging pari. Sana po tulungan po kaming ni Nazareno araw-araw po. Ang pamilya ni Evelyn na galing pang Binangonan, Rizal, kabilang sa mga debotong naglatag dito sa Burnham Green sa tapat ng entablado ng Quirino Grandstand. Dito na raw sila maghihintay na mag-umpisa ang traslasyon kung saan sila sasama hanggang sa maihatid nila ang Poong Jesus Nazareno sa simbahan ng Quiapo. Dati kasi yung anak ko nakasampa, nakakuha kami ng sinulid. Dalhin mo yung buong tao na napakasarap. Kasi first time niya sumampa, hindi man niya ako nakahawak. Inuwian naman niya ako ng lubid. Panginoon, kung mayroon na akong hihilingin yung kaligtasan ng asawa ko,
Kasi siya yung simula ng kung paano kami mabubuhay. Ilang oras lang na sakripisyo minsan sa isang taon. Ganyan tignan ng maraming deboto ang kanilang taunang panata sa pag-asang mas gaganda at gagaan ang buhay. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, Nakatutok, 24 Oras. At mga kapuso, sa gitna ng nagbabagong panahon, nasaksihan ko ngayong araw ang tila pagpapamana ng pananampalataya ng mga deboto sa susunod na henerasyon ng mga Katoliko. Sari-saring edad nga, kasarian at katayuan sa buhay ang pinag-isa ng taunang panatang ito. Narito ang kanilang kwento. Paniniwala ng mga deboto ng mahal na Poong Jesus Nazareno. Bahagi ng sakripisyo ang mabilad sa arawan at maghintay ng ilang oras sa pila sa pakalik para maiparating sa mahal na Senyor ang nilalaman ng kanilang kalooban. Ang pasasalamat sa mga biyaya, pag-igi ng karamdaman, paghingi ng gabay at patnubay at kapatawaran sa mga kasalanan. Dito nila nasasambit kapag nahagkan na nila ang mahal na Senyor. Nakilala namin si Mang Antonio, 69 years old. May baston at iika-ika na siyang maglakad. Dati siyang ice cream vendor at sa pagtitinda araw-araw, nasira raw ang kanyang tuhod. Ano po yung ibubulong ninyo sa mahal na Poong Nazareno? Sana lumakas ako. Idinaan siya sa express lane para sa mga PWD kaya madaling nahagkan ang mahal na Poon. Pero sakripisyo pa rin ang umabot siya sa Quirino Grandstand sa kabila ng kondisyon. Tony, Opo. ano naramdaman nyo at nahaplos nyo, nahagkan nyo na Opo. ang mahal na Poon? Parang lumuwag yung hininga ko. Parang pagka ko sa sarili ko, yung maginhawa na, yung parang nawala yung ko sakit sa katawan. Pero higit sa pagdarasal para sa kanyang iniinda, ang kanyang pagparito sa pakalik ay para pasalamatan talaga niya ang mahal na Senyor. Dahil sa pagtitinda niya ng ice cream, napagtapos niyang lahat ang kanyang mga supling. Sino-sino yung napagtapos mo? Vivian Avila, accountant. IT, accountant. Oh, Patrick Avila, IT. Oh, Tonton Abila. IT. Puro IT. Oh, Angelo Avila, IT, bunso. congratulations po. Congratulations. Blessing po talaga yan. Kinabukasan din ng mga anak ang hiling ng magkaibigang Malu at Asunsyon na mula Binyan, Laguna na unang beses na mamamanata ngayon. Harinawa po makatapos yung aming panganay at saka yung aming pangalawang anak. Mayroon ako mga kapatid na may sakit Tsaka yung anak ko din na naway makaraos din sa kanyang yung niya. Ano ho yun? Ako ng exam. Dumayo naman mula Bulacan si Lola Flora. Ano po ang nais ninyong ibulong sa mahal na Poon? Bakit ho kayo narito? Nais ko sabihin sa mahal na Senyor Nazareno na sana'y magkaroon ng kapayapaan ng buong daigdig lalo na Pilipinas at mga namumuno sa ating gobyerno maging matotoo at makatao. Ilang dekada na siyang namamanata sa mahal na Senyor. Ano po ang pakiramdam ninyo na mahawakan niyo at mahagkan? Parang gumaan ang aking pakiramdam. Lalo na yung aking mga problema sa buhay. Si Mang Narciso, 68 years old, binalda ng stroke na para raw sa kanya'y naging dahilan para malapit siya sa mahal na Poon. COVID nung magkakakanto ko. Mula noon, kuka na rin ako sa kanya. Ano ang binulong nyo kanina sa kanya? Ay, lumakas pa. Bigyan pa ng mahabang buhay. Bit-bit naman ni Annalyn taon-taon sa pakalik ang kanyang buong pamilya. Imus Cavite po yung sa mga ate ko, kami naman po Las Piñas. Sino-sino po kayong narito ngayon? Bali magkakapatid po, tapos kasama yung mga... Ito mga chikiting kasama. Mga pamangking ko po. Ano po ibubulong nyo at nararamdaman nyo? Ayan na ho ang mahal na Poon. Kalakasan at gabay sa araw-araw na pamumuhay po namin. Gayun din si Vince, nakasama naman ang anak. Nafe-feel nyo, Kuya Vince? Ayan na ho ang mahal na Poon. Siyempre po, masaya po. At kahit sa haba ng pinila, baliwala po yung hirap. Ano po ibubulong nyo sa kanya? Good health po and more blessings and peaceful sa atin lahat.
Ngayon pa lamang, iminumulat na raw nila ang mga bata sa kanilang pamilya sa ganitong klase ng debosyon. Ano pong pakiramdam? Nahagkan nyo na ho ang mahal na poon. Ang gaan po sa pakiramdam. Since 12 years na po namin itong ginagawa. Si Aling Carmen, sumasandig naman sa mahal na poon para ipagdasal ang anak na may kapansanan. Ano yung naramdaman nyo? Nahawakan nyo na siya? Masaya na sana gumaling na ako. At saka itong anak kong autism sana ay tumanda yung isip niya. Saka kahit na yung kausapin mo siya ay marunong sumagot. Mag-mature na. Mag-mature Salamat. Si Aling Perlita, ang 12 anyos na anak na si Denise, ang bit-bit sa pakalik para ipagdasal na gumaling na sa microcephaly. Taon-taon talaga. Nandito po kami. Ito na po yung pinangako ko sa kanya. Mula nung 2 years old. Iisa ang hiling ni Perlita sa Nazareno. Humaba pa yung buhay niya. Bigyan pa po siya ng humaba buhay na makasama pa po namin siya. Isa pa sa aming nakilala, ang lalaking deboto na ito. Kasama ang misis na nagkasakit at ngayoy hindi nakakalakad. Ano hong hihilingin nyo ngayon sa mahal na poon? Tarihan na ho siya. Nagpapasalamat ho kami at binuhay pa siya. At sana po magkaroon ng magandang recovery at makalakad muli siya. Opo, amen. Happy Fiesta po. Ang ganitong sitwasyon, hindi raw nila itinuturing na problema, bagkus pagkakataon at oportunidad para mapalalim nila ang kanilang paniniwala sa mahal na poon. Ano naramdaman ninyo? Nahagkan nyo mahal na poon? Nagkaroon ho ako ng lakas ng loob, lakas ng pangangatawan. Ibang-iba ho pagka nakahawa ka sa kanya. Sa iba pang balita, pinadedeklarang unconstitutional sa Korte Suprema nina Congressman Edgar Erice at Laila de Lima ang natirang halos 151 billion pesos na unprogrammed appropriations sa 2026 national budget. Humihingi rin sila ng temporary restraining order para agad mapigilan ang paggamit nito. Ang sagot ng Malacanang sa pagtutok ni Chino Gaston. May mga items bang vinito si Pangulong Bongbong Marcos sa unprogrammed appropriations ng 2026 national budget? Meron pa rin itong natira na halos 151 billion pesos ang unprogrammed appropriations, ang mga proyekto at pagkakagastusang inilagay sa General Appropriations Act pero mapopondohan lamang kung magkakaroon ng dagdag o sobrang kita ang gobyerno. Ito ngayon ang pinadedeklarang unconstitutional ni Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice at mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima. Humihingi din sila ng temporary restraining order para agad mapigilan ang paggamit nito. Sa kanilang inihaing petition for certiorari and prohibition sa Korte Suprema, kinatwiran nilang sa ilalim ng saligang batas, bawal ang paglaan ng anumang pondo sa GAA na hindi tukoy kung saan gagamitin. At anumang inilaan na pondo sa GAA ay hindi rin pwedeng gamitin sa ibang bagay. Sabi ko nga, bakit pa sinamahan ng unprogrammed funds? Kung hindi sinamahan, syempre policy issues na yung national budget, okay lang sana yun. Talagang rule of the majority. Pero ito, ang question dito, constitutionality. So, hindi ito rule of majority, kundi yung kung naaayon ba yung unprogrammed funds sa ating saligang batas. Sa isang statement, sinabi ng Department of Budget Management na dati nang itinuring ng Korte Suprema na naaayon sa saligang batas ang unprogrammed appropriations. Sa kaso daw ni Belica versus Executive Secretary noong 2019, sinabi ng Korte Suprema na hindi illegal ang unprogrammed appropriations dahil malinaw sa annex kung saan gagamitin ang pondo at magkano ang nakalaan. Lihitimo rin daw itong mekanismo sa pagbabudget na nagbibigay ng flexibility sa gobyerno habang nananatili ang kontrol ng Kongreso sa paggastos ng pondo ng bayan. Pero umaasa sina Erice at de Lima na titingnan muli ng Korte Suprema ang naging separate concurring and dissenting opinion ni Senior Associate Justice Ramon Paul Hernando sa kaso ng pagpapabalik ng 60 bilyong pesos na pondo ng PhilHealth mula sa National Treasury. Sa kanyang dissenting opinion, sinabi ni Justice Hernando na labag daw sa saligang batas ang unprogrammed appropriations sa GAA dahil naglilika ito ng puwang kung saan maaring pumasok ang katiwalian sa gobyerno. Sa tingin din niya, ang kanyang opinion is that unconstitutional talaga. Kaya kami dumudulog ngayon para mag-guide na ang Kongreso. Kasi ina-expect namin na hanggat walang magiging malinaw na ruling ang Supreme Court tungkol
sa constitutionality ng unprogrammed appropriations. Pero giit ng mayorya sa House of Representatives, hindi labag sa konstitusyon ang unprogrammed fund sa GAA. A program appropriations can only be implemented and can only be utilized only for a specific purpose. It's subject to specific guidelines and criteria. So it has already been identified in the NEP prior to the submission. Prior to the approval of the GAA. Anybody can question naman anything under the sun, no? Under our system, di ba? Tugon naman ng Malacanang sa petisyong kumikwestiyon sa unprogrammed appropriation. Kung may mga question po sila tungkol sa unprogrammed appropriations, karapatan naman po nila magsampa ng anumang petition. At syempre po, ilalaban naman po ng administrasyon kung ano po yung kanilang isinigawa. Pero babase na rin po tayo kung ano magiging desisyon ng Supreme Court. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston Nakatutok, 24 oras. Narito ang update sa Bulkang Mayon. Nagbuga ito ng makapal na usok at nagpaula ng abo sa mga kalapit na komunidad. Naka-alerto na rin ang mga nasa extended danger zone o yung 7 hanggang 8 kilometrong palibot ng bulkan. Live mula roon, nakatutok si Ian Cruz. Ian? Mel, naghahanda na nga ang gobyerno sa posibilidad na matagal na manatili sa mga evacuation center ang mga tao dahil sa patuloy na pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Inaayos na rin, Mel, ang lahat sakaling iakyat pa ang alert status ng nasabing bulkan. Pababaon na! My God! Nasa baba na! Sa gitna ng dilim, tanaw kahit sa malayo ang pagdaos-dos ng tila nagbabagang mga material mula sa Bulkang Mayon. Ayon sa FIVOX, pasado alas 6:30 kagabi na magsimulang maobserbahan ang crater glow o banaag sa tuktok ng bulkan. Gayun din ang pagdaloy ng uson o pyroclastic density current. Pinaghalo itong volcanic gas at mainit na mga bato na agad pumapatay sa lahat ng nadaraanan. Kinaumagahan naman, nagbuga ng makapal na usok ang Mayon. Mas naninag na yan ngayon kumpara kahapon dahil wala ng mga ulap na tumakip sa bulkan kahapon kung kailan maulan. Kitang-kita ngayon kung gaano kakapal ang ibinuga nitong usok na may kasamang abo. Katunayan, kinumpirma ng FIVOX na nagka-ash fall o umulan ng abo sa ilang bahagi ng Albay ngayong araw. Bakas yan sa ilang halaman at sasakyan sa bayan ng Santo Domingo, Legazpi at Camalig. May nabuo ring panibagong lava dome sa tuktok ng bulkan bago magtanghali kanina habang patuloy ang pagdaloy ng uson ayon sa FIVOX. Nakuhanan din ang uson sa bahagi ng bayan ng Santo Domingo kung saan kitang-kitang pagporma ng mala cauliflower na usok mula sa bulkan bunsod ng pyroclastic density current at rockfall event. Ang ilang bahagi ng Santo Domingo nakaranas din ng ashfall kaninang umaga. Hindi bababa sa 5 lokalidad ang nakaranas ng manipis na ashfall batay sa abiso ng FIVOX. Kaya sa mabinid sa Legazpi City kung saan nakaparada ang ipinapasadang jeep ni Jelon. Kagabi pa to, sir? Kagabi pa po. Opo, sa garahe. Sa barangay Matanag, kita pa sa bubong ng fishballs cart ni Dayan ang manipis na abo. Dahil nasa 8 km radius sila mula sa bulkan, naghahanda na rin sila sa posibleng paglikas. Para makapaghanda na po. Kung sakali pong magtuloy-tuloy yung pagbubuga ng Mayon. May abo rin sa sagingan sa gilid ng bahay ni na Jay. Malapit din sila sa daanan ng tubig kung saan pwedeng rumagasa ang lahar. Kaya ngayon pa lang, nakaimpake na sila. Likas naman kapag sinabi ng barangay o nagpatawag ng lilikas naman kami agad. Nanatili pa sa alert level 3 ang status ng Bulkang Mayon. Ibig sabihin, bawal ang pagpasok sa 6 km permanent danger zone. Ayon sa FIVOX, sakop ng 6 km permanent danger zone ang ilang barangay sa mga bayan ng Tabaco, Palilipot, Tigao, Santo Domingo, Camalig, Daraga, Ginobatan, Legazpi City at Bakakay. Naka-alerto naman ang mga lugar na nasa extended danger zone o yung nasa 7 to 8 km radius ng bulkan. May namataan din ng FIVOX na bagong dark lava dome kung saan lumalabas ang uson. Nasa 49 na uson daw ang naitala sa buong umaga. Kabilang sa mga naitala na aktibidad ng bulkan ang isang volcanic earthquake, 162 rockfall events, at 50 pyroclastic density currents o uson. Naglabas din ito ng sulfur dioxide o asupre na tinatayang 702 tonelada. May steaming din na 200 metro ang taas
at ang pagsingaw nito ay napadpad sa hilagang silangan. Meron ding ground deformation o pamamaga ng bulkan. Ayon sa gobernador ng Albay, pirmado na niya ang pagdedeklara ng state of calamity sa probinsya na papadaanin pa sa sangguniang panlalawigan. We are anticipating, as mentioned by PBOX, that alam mo naman si Mayon, it may take month or months, no? So we have to make use of our quick response budget. Dumating si Albay si DSWD Secretary Rex Gatchalian para tiyakin ang sapat na supply na pangailangan ng mga evacuee na sa huling tala ay nasa 983 families o mahigit 3,500 na individual. Ngayon kasi 1,000 pa lang, so kayang-kaya. Pero pagdating na dumami pa yan, sana wag naman, kailangan nakahanda rin tayo. Handa naman ang DSWD, pero ang gusto namin is ano yung magiging sistema. We're fixing the system with the local government units, with the province, kung ano yung role ng bawat isa. What if mag-alert level 4? Ito ngayon ang mabigat. That's why nandito si Secretary. Mag-anticipate na tayo. You are now talking of about 50,000 to 70,000 individuals na ating may maintain. Ayon kay Gatchalian, tumutulong din daw sila sa setup ng evacuation centers, mobile kitchen at water truck. Kanina, kahit patuloy ang pag-aalboroto ng bulkan, naging pasyalan pa rin ang Salvacion Rotonda dito sa Legazpi City. Ang magkakatrabaho mula sa Daet, Camarines Norte, sinamantala ang pamamasyal habang narito sa syudad. Sobrang gayon po. Sobrang gayon. Ganda. Ang banding dito ng magkakaibigan mula Cabanatuan City, Nueva Ecija, hindi pinigil ng pag-aalboroto ng bulkan. Ay, na-amaze kami. Perfect. Maganda. Fulfilling. Mel, kahit nga maraming uson yung bumaba mula doon sa bunganga ng Bulkang Mayon, ay sinabi sa atin ni Governor Rosal na wala naman daw naitala na nasaktan doon sa mga residente. Patunay na nailabas nila mula doon sa 6-kilometer permanent danger zone ang mga tao. Yan ang latest mula rito sa Legazpi, Albay. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz. Naunsyame matapos mabisto ng pulisya ang tangka-umanong pagbebenta online ng isang menor de edad na ina sa isang buwang gulang niyang sanggol. Nakatutok si June Veneracion. Sa halagang 55,000 pesos, tinangka umunong ibenta ng 17 anyos na ina ang kanyang isang buwang gulang na anak. Pero arestado siya dahil ang kanyang katransaksyon ay mga pulis pala mula sa Women and Children Protection Center. Na-monitor nila ang pag-aalok ng suspect sa anak sa mga naghahanap ng maaampon sa social media. With the engagement doon sa mother, napag-alaman din namin na nagastos niya yung pambayad niya ng matrikula. So, ang plano niya doon sa perang proceeds ng pagbebenta niya ng anak niya, yun ang pangtatapal niya doon sa matrikula niya. Pero duda ang mga pulis sa rason ng ina dahil nalaman nilang kahit nung hindi pa pinapanganak ang sanggol, ay meron na siyang ibang katransaksyon. Meron sila actually kausap na tao nasa Japan na nagpapadala ng pera sa kanila. So, right to assume na parang may transaction na sila. At nakapagpadala ng pera. So, parang earnest money. Kabilang sa kakaharaping kaso ng ina ay ang paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act na merong maximum penalty na life imprisonment. Iniimbestigahan din kung posibleng kasabwat ang 18 anyos na ama ng bata sa tangkang pagbebenta. Lalo silang nalugmok sa pagkakamali. After one mistake, gumawa uli sila and this time mas mataas yung pagbabayaran nila kasi meron silang na-violate na batas. Nasa kustudiya ng mga social worker ang nailigtas sa sanggol. Gayon din ang inang sinusubukan pa naming makuha ang pahayag. Naaalarma ang Women and Children Protection Center ng PNP sa tumataas na bilang ng mga nabibistong babies for sale. Noong 2024, 5 ang nailigtas, 8 naman noong nakaraang taon. Ginagawa na ng paraan ng PNP para mapatanggal ang mga social media page kung saan lantarang iniaalok ang mga sanggol. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Good evening mga kapuso! Balik Pinas na si Alden Richards pagkatapos magbakasyon sa Amerika kasama ng pamilya. At 2 project nga raw ang aabangan kay Alden this year at magagampanan pa niya ang kanyang dream role sa isang bagong serye. Makichika kay Nelson Canlas.
Feeling refreshed pagkatapos ng 2 linggong bakasyon sa Amerika, si Asia's multimedia star Alden Richards. Holiday break well spent dahil nakapag-disconnect siya sa trabaho para mag-focus sa kanyang loved ones. Hindi kami masyadong lumabas sa area, so there were no planned long trips. Doon lang kami most of the time sa bahay, tapos kain lang sa labas. It's really more of having quality time with family kasi yun yung medyo nawala last year. And also, yun din yung isa sa mga nagiging recharge moments ko. Ngayong back to work na, magiging busy ang 2026 para kay Alden. Katunayan, nakausap namin siya sa isang bagong endorsement project. Kwento ni Alden, una natin siyang mapapanood sa isang comeback project na malapit sa kanyang puso. Actually, may magbabalik na isang show na ginawa ko rin last year, and it's gonna be our season 2. So kahit di ko naman sabihin, alam niyo na kung ano yun. But we're very excited kasi at least it goes to show that the first run did very well and was much appreciated by the audience. Pagkatapos ng ilang buwan, sisimula naman niya ang pagbibidahang upcoming Kapuso medical drama series na Code Gray. Ngayon pa lang, hindi na maitago ni Alden ang excitement dahil dito ay matutupad na ang pangarap niya na gumanap bilang isang doktor. I've never done anything like that before sa career ko, and it's gonna be the first again, and very excited kasi it's a very mature role. It's very serious, and excited lang ako dun sa challenges that's up ahead. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Mga kapuso, bagaman narito pa ang Poong Jesus Nazareno, ay marami na rin ang nasa simbahan ng Quiapo sa mga oras na ito. Ang iba po ay pumila naman sa replika ng Poong doon. Marami rin ang dumadalo sa oras-oras na misa hanggang mamayang hating gabi. Doon naman nakatutok live si JP Soriano. JP! Emil, mga kapuso, aabot po sa 33 misa na bahagi ng pista ng Mahal na Poong Nazareno ang dinaraos dito sa Quiapo Church. Nagsimula kaninang alas 3 ng hapon at magtatagal hanggang mamayang alas 12 ng madaling araw. Kada oras na ang feast mass dito sa Quiapo Church na nagsimula alas 3 kaninang hapon. Tuwing pagkatapos ng misa, nagpapabasbas ng mga bitbit na replika ng Mahal na Poong Jesus Nazareno ang mga deboto. Ang iba, pumila sa mga official replika ng Mahal na Poong na nakapwesto sa gilid ng entrance ng simbahan. May ilang hindi na raw makakapunta sa pahalik sa Quirino Grandstand, kaya dito na nagpunas ng mga panyo. Ang kada oras ng feast ng Mass ng Nazareno 2026 sa Quiapo Church magtatapos alas 12 ng hating gabi. Sa dami ng mga deboto naglagay na ng mga pulang marker sa loob ng simbahan. Nakiusap din ang pamunuan ng Quiapo Church na hanggang maaari ay huwag na pong lalagpas sa mga linyang ito para may madaraanan sakaling magka-emergency. Maraming deboto ng Poong Jesus Nazareno na ilang dekada nang sumasama sa traslasyon ang hindi na makakasama dahil sa edad o di kaya ay may sakit na. Kabilang ang 80 anyos sa si Luz Biminda na may sakit sa puso. Sinamahan siya ni Yoli na nag-aalaga sa kanya at kapwa deboto. Gusto ko gumaling ako. Gusto ko gumaling ako. Hindi ako ng tawad sa mga kasalanan ko. Sana pagkatigil po ako ng ating mga Poong Nazareno. Sana maggumaling siya, tapos ako, wag akong magkakasakit. Ayun ang hiningi ko kay Nazareno. Ang ating Panginoon ay nasa kaibuturan ng ating puso, no? Ang pinakamahalaga po is the sincerity of our heart. Yung ating debosyon na tumatagos sa pananampalataya. Ito yung pinakamahalaga po. Ang birthday naman ng debotong si Gani, nataon sa bisperas ng pista ng Nazareno. Ni minsan hindi raw bumitiw si Gani, nadidinggin ng Mahal na Poong ang kanyang panalangin. Hindi po mahalaga kung malaki or maliit. Importante po yung talaga kung ano yung maibigay ni Amang Nazareno sa iyo. Yun po yung magpasalamat ka. 15 oras ang target na biyahe pabalik ng traslasyon sa Quiapo Church. Pero ayon sa pamunuan ng simbahan, Ang panalangin lang namin is ang kaligtasan talaga ng ating mga kadeboto. Kasi aanuhin mo nga yung mabilis na
prosesyon o traslasyon, kung meron namang maraming nasugatan at maraming nagkaroon ng mga hindi inaasahang mga medical issues. Ang sa amin, kahit abutin pa yan ng 24 oras, basta makatitiyak na ang bawat isa ay ligtas. Sa ngayon, tuloy-tuloy ang paghahanda ng pulisya mula sa mga pagsasaayos ng mga barikada at pagpwesto ng mga medics. At Emil, mga kapuso, pasado alas 7 ng gabi, ang dami pa rin po mga kababayan nating deboto ang dumarating dito sa Quiapo Church at pasado alas 5 ng hapon kanina nang dumating dito ang ilang truck ng PNP dalang augmentation ng mga polis na magbabantay sa seguridad sa paligid po ng Quiapo Church para po sa Traslasyon 2026. At yan muna ang latest, balik muna sa iyo, Emil. Maraming salamat, JP Soriano. At sa iba pang mga balita, may posibilidad na buhay pa nang isilid sa storage box. Ang babaeng kalaunan ay natagpo ang patay sa Camarines Norte. Ayon po yan sa mga investigador. At nakatutok si June Veneracion. Posibleng buhay pa raw ang biktimang si Anelis Agocoy nang isilid sa storage box ng kanyang live-in partner, sabi ng mga investigador. Nasa pagitan lang ng 4'8 at 4'9 ang biktima, kaya raw nagkasya. Kung makikita niyo po yung postmortem, wala siyang signs ng struggle sa physically. Yan din po yung sabi ng doktor sa amin. Pero definitely po, asphyxia by suffocation. Base sa investigasyon, nag-away si Anelis at kanyang kalivin sa loob ng kanilang bahay sa Cabuyao, Laguna. Nauwi ito sa pisikalan bago isinilid ng sospek ang biktima sa loob ng storage box. Ibiniyahe ng sospek ang storage box mula Cabuyao na inilagay sa storage compartment ng isang bus hanggang makarating sa Basud, Camarines Norte, kung saan natagpuan ito sa ilalim ng isang tulay. Dala ng konsensya, sumuko ang sospek sa Rosario, Batangas Municipal Police Station. Ang kwento niya po sa akin, tinulak niya, nung dumating siya, tinulak niya po yung babae. Nauntog daw at pinipilit niyang iangat, wala na daw pumalay. Selos daw ang pinagbulan ng away ng dalawa na isang taon ding magkarelasyon. Inihahanda na ang kasong isasampa laban sa sospek. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Hindi pa pinapangalanan pero posible umanong may madagdag pa sa mga kasalukuyan at dating senador na iniimbestigahan kaugnay sa maanomalyang flood control project ayon sa Ombudsman. At sa paggulong ng investigasyon, magiging matipid na rin daw ang Ombudsman sa pagbibigay ng detalye kung kailan magsasampa ng kaso at posibleng paglalabas ng arrest warrant. Nakatutok si Salima Refran. Humaharap na ngayon sa preliminary investigation sa Department of Justice ang tatlong kasalukuyan at dating senador kaugnay ng maanomalya umanong flood control projects. Pero sabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, may dalawa pa na posibleng madagdag dito. Yung tatlo muna, pero parang meron pang-apat na tinitingnan namin at pang-5, pero yung isa senador, yung isa hindi na senador. Hindi na sila pinangalanan ni Remulla. Pero ilang mga senador at dating senador, pati na mga kongresista ang sumasailalim ngayon sa fact-finding investigation ng Ombudsman. Kapag nakitaan sila ng basehan, saka sila isasailalim sa preliminary investigation kung saan bibigyan sila ng pagkakataong sagutin ng mga alegasyon at magsumite ng kanilang mga ebidensya. At kung may sapat na ebidensya, saka sila sasampahan ng kaso. Sabi rin ni Remulla, magiging matipid na raw siya sa pagbibigay ng mga detalye kung kailan magsasampa ng kaso at posibleng maglabas ng arrest warrant. Kasi it's misinterpreted and some people want to push the issue more and try to put a date. I will not do that. Tapos na tayo ron. I think we've learned our lesson from that. Hindi raw alam ni Remulla kung saan nakuha ni Senator Amy Marcos ang sinasabi nitong petsang January 15 para sa pagsasampa ng kaso laban kina Senador Joel Villanueva, Senator Jinggoy Estrada at dating Senador Bong Revilla. Buti siya, alam niya. Ako, hindi ko alam yun. So there's no truth to that? Ewan ko na saan nagkagaling.
Ang mga computer naman na galing sa opisina ni yumaong DPWH Undersecretary Cathy Cabral na dinala sa Ombudsman, nakaselyo pa rin daw at hindi pa nabubuksan. Inaayos pa raw ang proseso sa pagbubukas at forensic examination sa mga ito. Makakasama raw dito ang Department of Public Works and Highways at ang Commission on Audit. Ang laman lang daw ng mga ito ang magsasabi ng totoo sa mga naglalabasang dokumento. Huwag lang magsasabi yung ibang tao na alam nila yung laman, kasi walang pwede magpatunay niya kundi yung computer mismo na hawak namin. At walang pwede magsabi na yung kanila ang tunay, yung iba hindi tunay. Matatanda ang sinabi noon ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na hawak niya ang mga dokumento mula kay Yuse Cabral at pwede raw itong i-authenticate ng Ombudsman. Authenticate for what? And who's having it authenticated for what purpose? Are they prosecutors? Are they investigators? Kasi kung ito in aid of publicity, huwag na natin pag-usapan. Sila magsabi kung ano laman nun na dapat pinapansin namin. Di ba? Ang gagaling sa kanya, tapos sasabihin niya, bibigyan niya kami ng duda yung aming pagkatao dito. Sabihin niya kung anong problema. Di ba? Bibigyan niya ng motibo na parang wala kaming ginagawa. Araw-araw, nandito lang naman kami. Di pumunta siya rito. Samantala, pinaiimbestigahan na ni Remulla sa NBI ang mga nasa likod ng kumalat sa social media na isinugod siya sa ospital at may malalang karamdaman. There's really an orchestrated campaign. I don't know for what purpose, pero tingin ko, it's part of the propaganda machine of some political quarters. Akala nila, maaawat ang hustisya pag nawala ako . Hindi naman ganun yun . Proseso to na nagsimula na . Para sa GMA Integrated News, Sanima Refran, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, daan-daang taon na nakalipas pero mula noon hanggang ngayon ay nananatiling masidhi ang pananampalataya ng milyong-milyong deboto ng Poong Jesus Nazareno. Dumaan man ang mga sakuna, gera at pandemya, hindi naupos at mas umalab pang lalo ang panat at debosyon sa Poon. Nakatutok si Rafi Diva. Ang nakagisnan nating traslasyon at posisyon ng Poong Jesus Nazareno malayo na sa nooy payak na prosesyon ng Jesus Nazareno sa paligid ng Quiapo Church na makikita sa larawang ito sa pagsisimula ng ika-20 siglo. Halos wala nang talasa kung kailan eksaktong nagsimula ang taon ng pagbuhos ng debosyon ng mga mananampalataya ng Poong Jesus Nazareno. Pero kada 9 ng Enero, ginugunita ang unang paglilipat o traslasyon ng imahe ng Poon. Tradisyong hindi pinakupas ng panahon mula noon hanggang ngayon. Ang mismong simbahan ng Quiapo dumaan na sa ilang sunog, lindol at sa World War II, pero ang debosyon sa Nazareno nananatili. Si Tatay Eugenio, 1950s pa, deboto na ng Poong Jesus Nazareno. Kwento raw ng kanyang ama, kahit noong panahon ng Hapon, tuloy ang prosesyon. Nilabas ng simbahan yung prosesyon, makikita nyo yung Hapon, meron pang bayoneta yung ano niya, nakatingin lang sa ganun, pinagmamasdan yung mga tao. Siguro nag-iisip yung Hapon, ano ba yung kwalito ng mga Pilipino? Kahit ang pagdedeklara ng batas militar noong dekada 70, tuloy ang kanilang prosesyon sa kabila ng mahigpit na curfew. Yung lahat yung sasama sa prosesyon, halimbawa pumasok na ng past 10 na may curfew kayo huwag na kayong alis ng Quiapo area pagkatapos ng prosesyon. So dito na matutulog? Oo, dito. Kaya mga tao nakandito lahat sa Plaza Miranda. At bagaman hindi muna nagkaroon ng traslasyon mula taong 2021 hanggang taong 2023 bilang pag-iingat sa gitna ng pandemya, nanatiling buhay sa puso ng mga deboto ang pananampalataya. Wala mang traslasyon noon at nagpatupad ng social distancing sa labas ng simbahan. Kanya-kanya pa rin ang mga deboto na nagsagawa ng sarili-sarili nilang pagpapakita ng debosyon sa kabila ng banta ng COVID-19 pandemic. Kaya halos dumoble ang dami ng mga debotong nakiisa sa pista ng ibalik ang traslasyon noong 2024. Mahigit 6 na milyon ang mga deboto. At nitong nakaraang taon lang, naitala ang pinakamalaking crowd estimate ng mga deboto mula noong 2016.
mahigit 8 milyon ang mananampalataya base sa monitoring ng GMA Integrated News Research. Lumaki lalo yan, milyon-milyon pa yung pumupunta dahil nagsimula na rin yung 24 hours coverage ng media sa pista ng Quiapo na dati lumalabas lang yan doon sa evening news. Pero kahit naman bago pa ang pandemya, hindi na iniinda ng milyon-milyon ang siksikan, malapitan lang ang PO ng Jesus Nazareno. Kahit pa nga sa mga pagkakataong inabot ng 22 oras ang traslasyon. Tulad noong 2012, kung kailan nagkaroon ng banta sa traslasyon, ito raw ang isa sa pinakamahirap na traslasyon dahil bukod sa mas mahigpit na seguridad, sumabog pa ang 2 gulong ng andas ng PO ng Jesus Nazareno. Yung hirap na dinanas nila noong 2012 at saka yung pressure, yung stress pero na-arouse nila, yun talaga yung parang fulfilling for them. Noong 2017 at 2018, umabot din ng mahigit 22 oras ang traslasyon. Malayo ito sa mabilis na usad ng prosesyon ng PO ng Jesus Nazareno noong ito ay iniikot pa lang sa paligid ng distrito ng Quiapo. Noon, hapon sinisimulan ng prosesyon at 2 hanggang 5 oras lang, tapos na ito. Malalim na nga ang ugat na higit 4 na siglong debosyon ng mga Pilipino sa PO ng Jesus Nazareno. Ayon sa website ng Quiapo Church, ang orihinal na imahen dumating sa bansa mula sa Mexico, dala ng mga Recoletos noong 1600s at unang inilagak sa Bagong Bayan, bago dinala sa Intramuros. Dahil lumakas ang debosyon sa PO ng Jesus Nazareno, isang replika ng imahen ang pinagawa noong 1700s mula rin sa Mexico at dinala sa Quiapo Church kung saan nananatili ito hanggang sa ngayon. Ang orihinal na imahen naman sa Intramuros, kasamang naabo ng masira noong World War II ang simbahan ng mga Recoletos. Yung galing sa Mexico, dumating siya dito, mga early 1600s. Una siyang dinala sa simbahan ng San Juan Bautista sa Bagong Bayan, now Rizal Park, Luneta. So nilipat siya sa Intramuros sa Recoletos Church. Nasira na po yun noong World War II. So nung Battle for the Liberation of Manila, February 1945. So wala na po yung galing sa Mexico. Para mapangalagaan ang imahen sa Quiapo Church, ang ulo nito ikinabit sa katawan na nililok nitong 1990s at permanenteng nakalagak sa Quiapo Church. Ang katawan lamang nito ang ipinuprosesyon ngayon. Kinabitan ito ng panibagong ulo at may mga bahagi rin na nirefurbish o inayos. At kung dati sa paligid ng Quiapo lamang isinasagawa ang prosesyon, noong 2007, sinimula ng pagbiyahe ng puon mula Quirino Grandstand pabalik ng Quiapo Church. Paggunita ito sa paglilipat ng puon mula sa simbahan sa Intramuros patungo sa kasalukuyang simbahan sa Quiapo. To celebrate the special once-in-a-lifetime 400th anniversary, na hindi pala, ay bakit hindi natin ibalik sa lugar kung saan ang unang simbahan ng Nazareno? So, sa Rizal Park, Luneta. So, Quirino Grandstand. Babalik dito. 2007 ginawa. January 9, 2007. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Ininspeksyon ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagsasaayos sa permanenteng kapalit ng gumuhong Pigatan Bridge sa Cagayan na target matapos ngayong taon. Isang bagong tulay rin ang pinasinayaan ng Pangulo sa lalawigan at nakatutok si Von Aquino. 3 buwan matapos gumuho ang Pigatan Bridge sa Alcala, Cagayan na ikinasugat ng 6 na tao. Ininspeksyon ni Pangulong Bongbong Marcos ang permanenteng kapalit nitong tulay. Pinatitiyak niya sa Department of Public Works and Highways o DPWH na maayos ang disenyo at konstruksyon ng tulay na target makumpleto ngayong taon. Ininspeksyon na rin ng Pangulo ang Detour Steel Bridge na katabi nito. Dapat ay pansamantalang daanan lang ito simula noong Disyembre habang hinihintay ang permanenteng tulay. Pero ngayon, hindi na ito tatanggalin. Kaya minadali natin na maglagay nitong temporary, pero hindi na temporary. Pagka nagawa natin, hindi na natin naalisin yan para may extra lane. Ang temporary steel bridge itinayuan niya gamit ang mga construction materials na natenga sa DPWH. Pinangunahan na rin ng Pangulo ang pagpapasinayan ng Camalaniugan Bridge sa bayan ng Camalaniugan, Cagayan. Ang tulay na tumatawid sa Cagayan River ay may kabuang haba na 1,580 meters. I think this will serve as a model for many of the other bridge projects. Everything was completed
on time and on budget, and despite all of the other issues that we are having to deal with. Pagdurugtungin nito ang mga bayan ng Camalaniugan at Apari West. This will give many opportunities for in the surrounding areas, pabibigyan ng mga opportunities for new jobs, for new businesses. Dumaan din ang Pangulo sa pagbubukas ng Cagayan Provincial Athletic Association meet. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok, 24 oras. Inireklamo ng tax evasion at hindi pagbigay ng tamang impormasyon sa income tax returns ng BIR ang may-ari ng Wawaw Builders na iniugnay sa Ghost Project sa Bulacan. Nakatutok si Chino Gaston. Reklamong tax evasion at hindi pagbigay ng tamang impormasyon sa income tax returns ang isinampa ng Bureau of Internal Revenue o BIR laban sa may-ari ng Wawaw Builders na si Mark Alan Arevalo. Kaugnay ito sa 77 million pesos na halaga ng proyekto ng kumpanya sa Malolos, Bulacan noong 2024 na kabilang sa mga itinuring na umano'y ghost flood control projects. Ayon sa BIR, umabot sa 48.39 million pesos ang tax deficiency ng kumpanya. When he filed his returns, he declared costs for the alleged construction of the project. But since wala namang pong proyektong ginawa, so yung mga dineclare niya doon ng mga deductions, operating costs are fictitious and existent. And therefore, that is the basis why we filed a tax evasion case against him. Hindi pa raw kasama sa reklamo ang mga politikong iniuugnay sa mga umano'y ghost flood control projects sa Bulacan. Lahat po ng mga personalities na lumabas na allegedly involved sa anomalies na ito ay iniimbestigahan po ng Bureau of Internal Revenue. Sinisiguro lamang po natin na pag nag-file tayo ng kaso ay may maliwanag tayo na pasayan. Ayon sa BIR, ito na raw ang ambag ng ahensya sa ginagawang investigasyon sa katiwalian, hindi lamang sa ghost projects, kundi sa mga substandard at ibang infrastructure projects na hindi na kumpleto. Sinusubukan ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Arevalo. Nang ginisan ng mga senador si Arevalo sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee noong Setyembre, tikom ang kanyang bibig kung may kinalaman siya sa umano'y ghost flood control project. I invoke my right to self-incrimination in your honor. Okay. Ano? Can you repeat your answer? Wow. Can you repeat your answer, Mr. Arevalo? I invoke my right for self-incrimination in your honor. My God. Dahil may mga usapin po na kakasuhan yung mga contractor ng DPWH po at parte ng ulat ng Senado na magpagrekomenda ng paghahain ng kaso laban sa resource person, ang payo ng aking mga abogado ay huwag magsalita sa panahon na ito. It is only answerable by yes or no, Mr. Arevalo. Bine-verify pa po namin, Your Honor. Kalaunan sa mga sumunod na pagdinig, sabi ni Arevalo, sa pilitan daw ginamit ang lisensya ng kanyang kumpanya sa ilang proyekto. Kasalukuyang nakabimbin sa DOJ ang sinampang tax case ng BIR laban sa mga diskaya habang patuloy pa ang investigasyon ng BIR sa iba pang tax liabilities ng mga personalidad na iniuugnay sa flood control scandal. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Extended for another week ang Metro Manila Film Fest entry na I Love You So Bad. At may good news din sa mga Pinoy abroad, sina MMFF Awards double nominee, MMFF Awards nominee Bianca De Vera at Dustin Yu. Bukod sa screenings, meron pang free concert this Friday sa isang bansa na pupuntahan nila. Makichika kay Aubrey Carampel. Full support ng Sparkle GMA Artist Center family sa MMFF movie na Love You So Bad na entry ng Star Cinema, GMA Pictures at Regal Entertainment sa Metro Manila Film Festival 2025. Sa block screening na inorganize ng events host and Sparkle artist na si Tim Yap, kabilang sa dumating sina GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez, Sparkle GMA Artist Center First Vice President Joy Marcelo at iba pang Sparkle artists. I hope more people get to watch these movies kasi pinaghirapan naman talaga sila. Alam mo yun, so sana we can encourage each other na manood ng mga pelikulang Pilipino. Ang block screening mas pina-espesyal pa sa pagdating ng mga bida ng rom-com film na sina Will Ashley, Bianca De Vera at Dustin Yu.
Very thankful ang trio sa suportang natatanggap nila at magandang feedback para sa movie. Lalo't extended ang MMFF for another week. Nakakatuwa na na-appreciate po nila yung pelikula namin at nagustuhan po nila yung storya ng ginawa namin pelikula kasi binuhos din po talaga namin yung puso namin dito. And para mabigyan po kami ng suporta ng aming Sparkle family and si Sir Tim Yap, nakakataba po ng puso. Maging sila nakikiisa rin sa sentimiento na sana mas mapababa ang presyo ng ticket sa panonood ng pelikula sa mga sinihan. I believe na yung sweldo na natatanggap ng mga tao, mga Pilipino citizen hindi naman po din ganun tumataas. So sana po, syempre, para magkaroon po ng chance na maka-afford din yung mga tao na sakto lang din po yung sweldo. I hope so because feeling ko naman lahat tayo deserve maging masaya. It's just that hindi lahat tayo sadly ay afford yun. So sana tulad ng dati, sana bumaba talaga yung ticket prices. Of course, yeah, same with me, no. Mas maraming makakapanood, mas maraming magiging masaya kung magiging mababa yung presyo ng sinihan. I mean, why not, diba? Yun naman talaga yung ino-hope natin. This Friday, biyaheng Dubai ang cast ng Love You So Bad para magbigay saya sa isang free concert para sa mga Pinoy abroad sa Dubai. Super excited kami ma-meet sila kasi syempre dito sa Pilipinas parang naikot na rin namin yung nakita na namin yung mga taong nagmamahal at sumusuporta. Pero this time kami po yung pupunta sa Dubai and we're very, very, very excited to see them. We're really happy na talagang soon mapapalabas na siya sa mga bansa na kung saan may mga Pilipino rin. Aubrey Carampel, updated to Showbiz Happenings. Kaugnay sa sentimiento ng ilan tungkol sa presyo ng ticket sa panonood ng pelikula sa mga sinihan, kinukonsidera na raw ng Manila Development Authority na pag-aralan ito. Kasabay niya ng suhestyon ng MMDA Chairman Don Artes na posibleng makapagpataas pa ng kita kung magmumura ang cinema tickets. Patuloy rin daw ang pakikipagdialogo ng MMDA sa Cinema Exhibitors Association of the Philippines para mapaganda pa ang movie experience ng mga manonood. May mga tinitingnan din daw silang incentives tulad ng volume sales at promo bundle schemes para mas maging accessible ang mga pelikula sa mas maraming audience. May mga kinailangan namang itakbo sa ospital dahil na stroke at ilang pang sumama ang pakiramdam dahil sa dami ng tao at tagal ng paghihintay sa pila para makahalik sa Poong Jesus Nazareno. Live mula rin dito sa Quirino Grandstand, nakatutok si Mariz Umali. Mariz! Sa upuan, sa pwesto. Emil, habang parami ang mga debotong natutungo rito sa Quirino Grandstand para sa pahalik ng Poong Jesus Nazareno, ay tinutumbasan naman daw yan ng sapat na dami ng mga pulis para maniguro sa kanilang kaligtasan. Hindi naman maiwasang may maitakbong mga deboto dito sa medical treatment area. Kasunod nga po nang makaramdam sila ng mga iba't ibang mga sakit kasunod ng kanilang masidhing pamamanata. Sa drone shot ng Civil Defense Action Group, kitang aabot na sa Rojas Boulevard Corner Katigbak Drive ang pila para sa pahalik as of 1 p.m. At hindi lang ito single file, kundi 4 na hilera ng mga debotong hahalik sa Poong Jesus Nazareno. Sa dami na ng mga tao at sa tagal din ng paghihintay, may ilang inabutan na ng pagkahilo sa pila, gaya ng 15 anyos na si Lian Marl Asamudio. Agad siyang itinakbo sa treatment area. Bigla na lang po ako nakaramdam po ng hilo, bigla lang pong sumuka. Nakaramdam po ako ng sakit ng tiyan. Tinitiis ko lang po yung gutom ko kanina. Napag-alamang mataas ang kanyang blood sugar at blood pressure. Alauna pa siya ng madaling araw na nakapila. Para po magpasalamat sa Panginoon sa pagbibigay sa akin ng bagong buhay. Na-hospital po ako, na ilang beses po ako na-aksidente, na po ako ng mga kotse. Latang-lata at hindi naman makabango ng 52 anyos na si Noel Santos nang dalhin siya sa treatment area. Naglakad daw siya ng nakayapak mula Cavite simula alas 3 kahapon. Dumaan muna siya sa 15 simbahan kabilang ang Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno o ang simbahan sa Quiapo, bago nagtungo rito sa Quirino Grandstand para sa pahalik. Ano nangyari sa paa po niya? Ma'am, pumutok po. Nagkaroon po ng malaking paltos. Mga basag na malilit na bote, ma'am. Tapos yung mga
Asfalto, yung mga bato na matutulis, ma'am. Ma'am, hilo, pagod, gutom. Pero sa kabila nito, wala raw siyang pagsisisi. Basta manali ka lang sa Nazareno, ma'am. Sa mahal na Birin, sa mahal na Santo Niño, sa mahal na Ama. Hindi mo na mararamdaman yun, ma'am. Hindi naman halos makahinga ang 76 anyos na si Rita Villarba kaya siya itinakbo sa treatment area. Kwento niya, nawalan pa siya ng wallet at senior ID nang matulog sa Quiapo bago magtungo rito. Dahil sa galit kung kaya posible niyang tumaas ang presyon niya. Hinihingal po ko. May dati po ako emphysema. Lord, tulungan niya ako na magbagong buhay. Gusto ko lang yung bang may edad na ako, kung mamatay ako, man lang makatikim, man lang ako makita kung man lang kung ano mga itsura nila. As of 2:30 p.m., umabot na raw sa 30 ang medical and trauma cases na inireport sa Incident Command Team. 2 ang kinailangan itakbo sa ospital dahil na stroke. Mostly hypertension, iba talagang dehydrated, and stroke patients. Natutumba, or yung iba hindi nakapagdala ng kanilang mga medication, nakapila pa since morning, it will take you around 4 to 5 hours kung nandoon ka pa sa ang last na pila mo is if you're in the Katigbak Road, Rojas Boulevard. Kaya pinapayuhan ng mga deboto na magdala ng pagkain, inumin at mga gamot at hanggat maaari, pumunta ng may kasama. Ilagay sa ID ang blood type, medikasyon, address at contact number para madaling matugunan sakaling may emergency. Ngayong hapon, nagdaos ng band parade. Emil, as of 7:30 p.m. ay nasa 48 na raw yung mga pasyenteng dinala dito sa medical treatment area. Mula pa yan alas 5 kahapon. At sa ngayon naman ay ongoing yung praise and worship hanggang alas 11 na po yan ng gabi kung kailan magsisimula naman po yung paghahanda na para sa Misa Mayor na mangyayari ng alas 12 ng hating gabi. At dahil nandito naman daw po tayo para mamanata at magdebosyon, paalala ng mga kinauukulan, dagdagan pa natin ang ating pasensya at pagtitiis para mapanatili ang kabanalan ng pahalik sa Poong Jesus Nazareno. Emil? Maraming salamat, Mariz Umali. Pinalagan ni Senate President Tito Soto at ilang kapwa-senador ang alegasyon ni Senadora Amy Marcos na may mga ipinagbabawal kaugnay ng investigasyon ng Senado sa flood control scandal. Nakatutok si Ivan Mayrina. Pinalaga ni Senate President Tito Soto ang pahayag ni Senadora Amy Marcos na hindi na siya umaasang may patutunguhan pa kung ipagpapatuloy ng Senado ang investigasyon sa flood control projects. Ang alegasyon ni Marcos, pinipigilan sila kapag umaakit na kay dating Speaker Martin Romualdez o mas mataas pa ang investigasyon. Imposible, ayon kay Soto, sa may tawag sa bintang na imbento. Nauna nang sinabi ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Lacson na unfair, walang katotohanan at walang basihan ang alegasyon na ayaw na niyang patulan. Pinabulaanan din ito ng Vice Chairperson ng komite. Wala ako naririnig na pinagsasabihan na pag si Senator, tungkol kay Speaker Romualdez. Wala akong narinig. Number 2, hindi naman kasi nagmi-meet eh. Sinabi rin ni Senadora Marcos na bubuwagin na sa susunod na buwan ang Independent Commission for Infrastructure. Hindi nagpakita ng ebidensya si Senadora Marcos o nagdetalya sa kung paano niya nakuha ang impormasyon na pinabubulaanan ngayon ng palasyo. Kahit nga nagsipagbitaw na mga miyembro at ang chairman na lang ang natira, patuloy ang paghimok sa mga may impormasyon sa katiwalian na magsumbong sa komisyon. Wala po na pag-uusapan kung magkakaroon ng replacement, pero nagpapatuloy pa rin po ang ICI. Walang abiso sa kanila kung sila ay bubuwagin, kaya patuloy din po ang kanilang pag-iimbestiga. Pero ang in-expect po ng Pangulo ay magkaroon din po ng batas para magkaroon ng independent commission. Dumistansya naman ng palasyo sa impormasyong nakuha rin umano ni Senadora Marcos na ilang datit kasalukuyang senador at mga kongresista ang sunod na kakasuhan at aarestuhin kaugnay ng flood control scandal. Sabi nga po ng Pangulo, baka masaya yung effort sa kakamadali. Pero magdi-dismiss lang po. Ayaw natin pangunahan kung ano magiging trabaho ng Ombudsman at ng DOJ. Nasa kamay na po ng Ombudsman yan kung ano po yung timeline nila. Patuloy namang pinabubulaanan ng palasyo ang mga ugong ng malawakang balasahan sa gabinete. Sa ngayon, lagi namang tumitingin, nag-monitor ang Pangulo, ini-evaluate niya yung trabaho ng bawat miyembro ng kabinete. So, ngayon, sa araw na to, opo. So, sa mga susunod na araw, hindi natin masasabi kung siya ba ay hindi masasatisfy sa trabaho ng isang CAPSEC.
Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Kung dito po sa Maynila, Viva Nazareno ang maririnig hanggang bukas. Sa Cebu, pitsin nyo ang pagpupugay lalo't malapit na ang pista ng Senyor Santo Niño. At kanina nga, libo-libo nang lumahok sa Penitential Walk with Jesus. Nakatutok si Fe Marie Dumabo ng GMA Regional TV. Alas 3 ng madaling araw pa lang, maraming deboto na ang naghihintay sa kahabaan ng Osmeña Boulevard sa Cebu City sa pagsisimula ng Penitential Walk with Jesus. Lalo pang naramdaman ang debosyon ng marami nang umusad ang prosesyon alas 4 ng madaling araw. Mula Fuente Osmeña Circle, papunta sa Basilica Minore del Santo Niño. Gini kada tuig jud ko mo kuyo. Mga anak jud. Walang bata. Kasi mo padalagi ni mo prayers. Kanang kuan maayong lawas, mahimsog akong pamilya, tanan-tanan. Nagro-rosaryo ang mga deboto habang nagpuprosesyon. Bit-bit ang kani-kanilang imahin ng Batang Jesus at sinindihang kandila. Ang iba naman, binihisan ng kanilang anak ng damit na tulad ng sa Santo Niño. Isa sa kanila ang 6 na buwang sanggol na si Amelia Ken na ayon sa kanyang mga magulang ay isang miracle baby. Ito nila ang kanilang paraan ng pagpapasalamat kay Santo Niño. Miracle ba natubuhan? Karon kaya mo lang ipa isip pasalamat ba? Abay ninyo. Pasado alas 5 ng umaga nang dumating ang imahe ng Santo Niño sakay ng karosa sa Basilica Minore del Santo Niño. We need to be one community of believers marching onwards through one faith to the one and only God, Señor Santo Niño. Puno rin ng mga deboto ang simbahan at Pilgrim Center ng Basilica Minore del Santo Niño. Kaya nalagpasan ang 5,000 maximum capacity ng compound ng simbahan. Kaya hanggang sa labas, may mga deboto na nakikinig sa misa sa pamamagitan ng mga LED wall. Libo-libong pulis, bumbero, sundalo, iba pang uniformed personnel at mga force multiplier ang nagbantay para tiyakin ang seguridad. May mga medical station at personnel sa paligid at sa loob ng compound ng Basilika. Simula ngayong araw, may 11 novena masses kada araw hanggang January 16. Naging payapa ang buong Penitential Walk with Jesus. Ayon sa Cebu City Police Office, umabot sa mahigit 240,000 na mga deboto ang lumahok sa prosesyon mula Fuente Osmeña Circle hanggang sa Basilica Minore del Santo Niño. Para sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, ako si Fe Marie Dumabo, nakatutok 24 oras. Abante si Pinay tennis rising star Alex Ayala sa quarterfinals ng 2026 ASB Classic sa New Zealand. Sa gitna yan ang pagpapatuloy ng kanyang winning streak matapos talunin si dating world number 1 junior player at Croatian Petra Marcinko. Nanalo siya sa score na 6-love sa isang set at 6-2 sa isa pa. Lalaban din si Ayala sa quarters ng women's doubles competition kasama ang American tennis player na si Eva Jovic. Aksidente po ang pagkamatay ni Dueñas Iloilo Vice Mayor Amy Paz Lamasan ayon po yan kay Interior Secretary John Vic Remulla. Lumalabas sa investigasyon na aksidenteng nakalabit ng vice-alkalde ang gatilyo ng kanyang race gun habang inililigpit ito. Dagdag ni Remulla, hindi sangkot ang vice-alkalde sa anumang anomalya. Wala rin anyang kinalaman sa kanyang pagkamatay ang live-in partner nitong si Lord Byron Torre Carrion. Patuloy pa rin ang investigasyon sa aksidente. Sa libing kahapon, hindi naman napigilan maging emosyonal ni Torre Carrion sa pagkamatay ng kanyang kinakasama. I cried, but I'm sorry. Why ko siya na-say? I tried everything. We all tried. Even at the last minute, napamangkot kami sa doktor. What else could we do?
Inalis na ang ban sa pag-angkat ng bigas pero hindi agad-agad makakarating sa pamilihan ang imported rice. Mahalagang umabot na yan sa palengke para maiwasan ang pagtaas ng presyo. Nakatutok si Bernadette Reyes. Mula nang ipatupad ang import ban sa bigas noong Setyembre, hanggang 5 piso na ang itinaas ng bigas sa pwesto ni JM. Kaya good news sa kanila, ngayong pwede na muli ang rice imports. From 45, naging 50 siya ngayon. Kaunti-unti naman yan, hindi naman biglaan na taas. Ayon sa Department of Agriculture, lean months ang buwan ng Enero at Pebrero. Ibig sabihin sa mga buwang ito, walang ani. Kaya naman mahalagang makarating na sa mga pamilihan ng imported na bigas para maiwasan ang pagtaas ng presyo. Pero hindi pa agad-agad nakakarating sa mga pamilihan ng imported rice. Problema yan sa mga retailer na halos wala na ring mabiling local rice. Piling-pili na po talaga. Nagpunta kami sa rice mill, halos wala nang laman ang mga rice mills. Pag lumabas yung rice imported, sana ibababa din nila para susunod din ng local. Sa monitoring ng DA, bahagya lang naman ang naging pagtaas sa presyo ng bigas. Ang tumaas ng konti yung well-milled na imported, from 46 naging 47. Wala naman kaming ine-expect na mataasan na pagtaas kasi naging maganda naman yung production. Pero ramdam pa rin ang pagmahal na ito. Ang dati mong budget is kunyari 300, magiging 400 or 500 na iyon. Mabigat na ho sa amin dahil senior. Sinasalo rin ang pagmahal ng karinderyang ito dahil hindi maitaas ang presyo ng kanin. Pag nagtakal kami ng yung talagang kailangan isakto talaga ang takal para kumita naman. Gayunman, ayon sa Department of Agriculture, hindi ganon kalaki ang iminahal ng bigas kahit pa kumonti ang ini-import na bigas nitong 2025 kumpara noong 2024. Napatunayan natin na, 'di ba, kahit walang imported na bigas, walang talagang mabilisan na pagtaas. Ibig sabihin, yung pumapasok na bigas is beyond what the country needs. Inaasahang makakatulong din sa pagmura ng mga agri-products sa mga farm-to-market roads. Para hindi matulad sa ibang goose projects, pwede silang i-monitor ng publiko sa transparency portal na nasa testing stage na. Nakalagay po dyan magkano ang pondo ho natin, kailan nagsimula ito, sino ang contractor natin, so everything ito ba ay ilang % na accomplishment. Ito ang tinatawag na Farm-to-Market Road Transparency Platform. Bukod sa makikita dito ang updates kaugnay ng iba't ibang proyekto, maaari rin ditong magreklamo ang mga mamamayan. I-click lang ang i-report, i-click ang report new issue, at dito, maaari na kayong mag-upload ng mga photos at videos bilang patunay sa mga proyektong nais nyong ireklamo. DA na rin imbis na DPWH ang magpapatupad ng mga ito. Gayunman, The DA may enter into a memorandum of agreement with LGUs, with DPWH in areas na kagaya nga nabanggit ni Director Christie, for example, sa BARM, where we have limitations. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, wala pong bagyo pero maging handa pa rin sa posibleng pag-ulan bukas. Base po sa datos ng Metra Weather, umaga bukas may tsansa ng ulan sa Batanes at Babuyan Islands, Apayao, Cagayan, Isabela, Quezon, Catanduanes at ilang bahagi ng Samar. Magpapatuloy po yan sa hapon at may mga pag-ulan na rin sa Central Luzon. May malalakas na buhos ng ulan na posibleng magdulot ng baha o landslide. Posible na rin ang kalat-kalat na ulan sa Mimaropa, Bicol Region, pati po sa Visayas at Mindanao. Para naman sa Metro Manila, kung saan isasagawa ang prosesyon bukas ng Poong Jesus Nazareno, may tsansa rin ng ulan pero hindi po malawakan at maaring mga panandalian lamang. Amihan, easterlies at shear line pa rin ang makakaapekto at magdadala ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa.
Samantala, bukod sa malamig na ihip ng hangin, may epekto rin ang amihan sa mga baybayin. Nakataas ang gale warning sa kanlurang bahagi ng Northern Luzon. Ibig sabihin, magiging maalon at delikadong pumalaot ang maliliit na sasakyang pandagat. Mas palaban, mas matatag at mas confident. Ito na raw si Chris Bernal na nagbabalik showbiz pagkatapos ng kanyang 3-year hiatus. Ang mga abangan sa kanya lalo sa pagbibidahang bagong Kapuso series na House of Lies, ibinahagi niya sa pag-upo sa GMA Integrated News interviews. Narito ang chika ni Nelson Canlas. Matapos ang 3 taong hiatus mula sa showbiz, nagbabalik si Chris Bernal. But this time, she's fearless and she knows what she wants. Mas palaban ako ngayon at saka mas firm siguro ako sa gusto kong mangyari sa career ko, sa buhay ko. Nilagyan ko na rin ng boundaries yung sarili ko. For so long kasi, naging sunod-sunuran din ako. Talagang Less na ang gusto ko fear mo ngayon? Ngayon, less na. Siguro dahil nga mas confident na rin ako at mas stable na rin. What I get from her is like when you're contented and when you have a good full support group at your back, and when you work as a team, as a family, there's no need balance, there's no need to be scared because you know that I you guess have that's the secret eh. you have a good support. Contentment. Content ka. And the baby is really, the baby made her stronger. Iba talaga pag mami ka Iba na na eh. pag nanay, ano? Yeah. 18 years ang itinagal ni Chris sa showbiz bago siya nag-asawa. Hindi man niya inamin dati, the peak of her career became too much for her. Nagkaroon ako ng time na gano'n, na burn out ako. Then, siguro pinagdasal ko din, Lord, gusto kong magpahinga. Gusto ko ng break. And then, feel ko yung binigay sa akin ni Lord, etong anak ko. Parang siya yung naging break ko. Siya yung, may pwede pa pala akong ibang gawin. May iba pa palang mundo outside of showbiz. Tapos, yun, ngayon naman, na-miss ko. Na-miss ko yung grind. Tapos sabi ko, ito pa rin, ang saya pa rin niya gawin. Sabi mo, nag-asawa ka tapos nagkaanak ka. Iba na yung demands noon eh. Unlike before, solong katawan ka lang. How's that? Like parang how's that for your husband? Siyempre yung kid mo, demanding yan, 2 years old pa lang. Struggling pa rin ako. Kasi I'm still breastfeeding. Pero yun kasi yung bonding namin ng ano ko. That's why it's hard for me to let go of breastfeeding din. In terms naman of my husband, very supportive kasi yung husband ko eh. Like whatever you want, whatever your choices are, game lang ako. Bibida ngayon si Chris kasama si Beauty Gonzalez sa House of Lies. A story of a picture-perfect family. Pero Each one may kasinungalingan na tinatago. Na if it will be revealed, it can break a family, it can break a relationship. So, gaano katagal mo hahawakan, kakargahin yung kasinungalingan na yun sa buhay mo. mapapanood na sa January 19 sa GMA Afternoon Prime. Kasama rin ang powerhouse cast ni na Martin Del Rosario, Mike Tan, Kokoy De Santos, Snooki Serna, Jackie Lu Blanco, Lito Pimentel at marami pang iba. May sapakan ba dito? Ay, marami. Oh my God. Marami. Nasakal nga ako dito eh. Nahubaran ako. Ang lakas ni Beauty. Dahil rin kasi, hindi ka naman kinaktan. Ang lakas talaga ni Beauty. Ang Si tangkad Beauty, ko, ang hindi. cute niya, ang payat pa niya. Kung kaya ko lang siya sa isang kamay. Ano mga ganong eksena? Well, Pag surprise. nakita- oo. Surprise na lang. Surprise. Yung mga away-away namin, talagang So grabe. bukod doon sa... Pero di naman kita sinukta. Nasaktan Hindi ba naman, kita? pero ang Pwede lakas mo naman niya talaga. sabihin, 24 oras naman to. Pwede mo naman ako i-report. Isang ganun na lang, ano na ako, lumipad na ako dun sa kabilang kanto. Pero ganun, ang lakas niya. Uy, grabe pero maingat ka. siya. Maingat siya, Lumipad din maingat siya naman sa ako, Pero kasi alam mo, si Kaya Beauty tuloy kasi ang ako. tangkad din. Oo. You're 5'8" ba? 5'7". 5'7". 5'1" lang ako. Oh my gosh. Oh, ayan o si Nakalo. Ang ganda naman ah. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happenings. And that's my chika this Thursday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Miss Vicky Emil. Thanks, Iya. Salamat, Iya. At yan ang mga balita ngayong Huwebes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula po rito sa Quirino Grandstand sa Maynila, ako po si Emil Sumangit. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.